Nandito tayo sa MOA dahil sa Hoka Midnight Run. Hanggang start 12:40 pa. Nung nagsimula akong sumali ng fun run, parang nape-pressure ako palagi na bilisan yung takbo. Ang goal ko dati, something in 7 or 6 per kilometer. Yun yung naging parang goal ko. Tapos, anong nangyari, nagkaroon ako ng injury. That time, nagkaroon ako ng realization. Naisip ko sa sarili ko, bakit nga ba ako tumatakbo? Nag-evaluate ako, nag-reassess ako ng sarili ko. Tinanong ko yung sarili ko, bakit nga ba ako tumatakbo? Naisip ko, kaya nga pala ako tumatakbo is for my health. Not to compete with anyone, especially not to compete against myself. Kasi ang nangyari sa akin, nung early this year, hinahabol ko talaga lagi yung pace. To the point na nag-injury na ako. Hindi ko ma-establish sa sarili ko yung purpose kung bakit nga ba ako tumatakbo. Nawala na rin yung enjoyment sa akin. Nape-pressure ako ng mga pace na nakikita ko sa social media. Imbis na masaya ang pag-run, naging a little bit stressful dahil lagi ko hinahabol yung numbers. So hindi siya naging magandang epekto sa akin. Kaya huminto muna ako sa run about 2 months. Nag-isip ako, nag-gym ako, and then last week, nung sa UP Great Run, in-enjoy ko lang yung takbo. Na-realize ko na hindi ko pala dapat pinipressure sa sarili ko sa run. Doon ko na feel ang masayang run. Ulit. Ang ginawa ko kasi, in-unfollow ko yung mga ibang running groups na parang pupasikatan na lang ng pace. Flexan ng mga lakas nila. In-unfollow ko, binlock ko ibang mga running influencer. So, ayokong makontrol ng nila yung mind ko kung paano ko dapat tatakbo. And then na-feel ko, masaya yung ganun, na parang you are running at your own pace at hindi ka na i-stress dahil sa iba. Running at my own pace. Dapat masaya ako sa tinatakbo ko, sa pace ko, kung ano yung ginagawa ko sa running. Although nag-improve talaga yung pace ko sa UP Great Run, pero hindi yun ang goal ko. Ang goal ko is mag-enjoy. May sarili akong goal. Ngayon, tatakbo ko, whether it's fast or slow, I don't care. Basta tatakbo lang ako sa pace na gusto ko at sa pace na masaya ako. Kaya sumasali ako ng fun run for the medal. Para magkaroon ako ng collection ng mga medal, tinakbo ko at tinapos ko yung fun run na yon. Masaya ako doon kahit anong pace ko pa yon natapos. Let's go! It's 1 kilometer. Let's go! Okay. 3 kilometers! Kung ano lang yung kaya, yun lang yung gawin. Saan ka masayang pace, dun lang. Almost 4 kilometers na. 4 kilometers. Pahinga muna. 5. Woohoo! 6 kilometers. It's 7K. Napakadilim dito. So, pag hindi kaya, lakad. Walang problem dun. Kahit ikaw, naglalakad ka, tapos iba tumatakbo. It's okay. May kanya-kanya tayong problems. Kanya-kanya tayong target. It doesn't matter kung yung iba malakas, tayo hindi. Doesn't matter kung yung iba mabilis at tayo hindi. Iba tayo ng purpose ng pagtakbo. So 3 kilometers na lang. Let's go. Almost 8 kilometers. Okay, 8 kilometers. Last 2 kilometers, lakad na lang. Sarap na maglakad pag 8 kilometers na. Mga 5 kilometers, dito na sila.
Hey! Oh, it's 10. It's 10 kilometers. We're done! Sobrang siyang konti. Ha? Listen to our body. My body says, it's 10k, enough. Oh! Ha? Longest run? Fastest 10k. Oh, really? Fastest 10k? Legit ba? We are done. So, ang ideal ko ng pace is 8:40 to 9:20. Yun yung pinaka-chill. Tsaka, pinaka-gusto ng body ko na pace. Alam ko, 8:38 yata tayo ngayon. 2 seconds na mas mabilis sa ideal. Gusto ko mga 9 lang eh. Gusto ko kasi naglalakad. Kasi, nakaka-relax maglakad para ka nagsa-sightseeing. Kaya gusto ko mag 9, 9:10, 9:20. Ayun nga, hindi ako nakikipaghabulan ng pace, hindi ako nag-PPR. Ganito lang yung gusto ko. And I'm happy with it. Alam ko marami din kagaya ko na slow runner din, so don't get disappointed. Marami tayong ganito. Isipin nyo na lang, yung bawat takbo natin ay nakakadagdag ng buhay sa atin. Lalo na sa mga late 30s and mga 40s above. Ito na yung goal namin eh. Kaya kami tumatakbo. Magpahaba ng buhay. Hindi na para mabilisan ng pace or mag-flex sa soft mid. Nagpapahaba na lang kami ng buhay. Yan ang isipin nyo. Yay! Ang ganda ng LED. Sakit sa mata. Sakit sa mata. Thank you po. Thank you po. Pag-alis po, move-forward po muna tayo. Ganda. Ah, ito pala. This one, oh. 10k. Ganda. Ganda ng design. Nice. So nice. Guys, alam niyo ba yung Kalada? Japanese massage. Dry massage siya. Deep tissue massage. Pag nagpakalada ka, usually, ang mararamdaman mo, parang binugbog yung katawan mo. Kung mga deep tissue massage siya, ang mararamdaman mo na parang kang binugbog. Yung mga muscles mo na tight, pinapaluwag niya. So unfortunately, kahapon, 24 hours bago mag-midnight run, nagpakalada kami. Kaya ngayon, hindi pa nag-i-start ang run. Sobrang sakit na ng katawan ko. Dahil doon sa kalada. Ewan ko ba? Ang dami kong maling desisyon sa buhay na nagagawa bago mag-run. Kaya ko naman, kaya lang, mahirap lang kasi hindi pa nagsisimula yung run. Masakit na yung katawan mo. Kaya ngayon, pakiramdam ko, pagod na pagod ako. But, again, ikaw ang magde-decide kung gaano ka kabilis, ano ang purpose mo, ano ang goal mo. Huwag ka magpadikta sa mga nakikita mo sa social media, sa mga pacer police, di ba may tinatawag yung pacer police, ano? Huwag kang mabdala sa peer pressure. Kilalanin mo yung katawan mo, kung ano yung gusto ng katawan mo, at dun ka lang. Huwag mong i-pressure masyado yung sarili mo dahil may hirapan ka lang.